Sharon's point of view. Sa loob ng maliit naming bahay, amoy pa lang ng kape at sigarilyo. Ramdam ko na agad ang tensyon sa hangin. Mainit ang paligid, pero mas mainit ang dugo ko nang mapansin kong wala na ang perang matagal kong itinabi sa sobre. Iyon ang perang pinaghirapan ko sa pagtatrabaho bilang student assistant sa eskwelahan. Ma, bakit yun naman po pinakailaman yung pera ko? Pambayad ko po yun ng tuition fee eh. Halos maluhaluhang sabi ko, habang mahigpit kong hawak ang walang lamang sobre. Prente lang na umupo si mama sa harapan ko, tila walang pakialam sa panginginig ng boses ko. Nakakunot ang noo niya. Anak kita, kaya't kailangan tulungan mo akong bayaran ng mga utang ko. At saka isa pa, mababawi mo rin naman ang perang yun ngayong gabi. Sambit niya na tila walang pakialam. Napahinto ako dahil hindi ko naman alam ang sinasabi niya. Anong mababawi? Anong meron mamayang gabi? Tanong ko. Nanginginig ang kamay ko habang pinupunasan ng luhang hindi ko napipigilan. Ngumiti siya ng tipid, yung ngiti na parang walang bahid ng konsensya. Ipinasok kita bilang waitress sa Montenegro's Cuisine. May parte daw na gaganapin doon. At tiyak, paldo ang sasahurin mo. Napakunot ang noo ko sabay tayo. Ano? Pinasok niyo ko nang hindi niyo man lang sinasabi sa akin kung papayag ba ako? O bakit hindi ka papayag? Sa paanong paraan mo mababawi ang pambayad sa tuition fee mo? Malamig niyang tugon. Sabay tayo para ayusin ang kurtina na para bang wala kaming pinag-uusapan. Ramdam ko ang pamumuo ng galit sa dibdib ko. Ma, hindi niyo naman po kasi ako tinanong. Halos pasigaw kong sabi, habang nararamdaman kong nanginginig ang buong katawan ko. Hindi lang sa inis kung hindi sa lungkot. Hindi ako robot na pwedeng ipasok kahit saan niyo gusto. May plano rin ako. May pangarap din ako. Umiling siya at tumikhim. Parang sawa na sa pakikinig sa akin. Anak, kung tutuusin, ikaw dapat ang nagpapasalamat. Hindi lahat nabibigyan ng ganitong pagkakataon. Isang gabi lang yon, Sharon. Isang gabi lang para mabayaran mo ang tuition mo. Pero ma, halos pabulong ko na lang na nasabi habang pinipigilan kong humikbi. Hindi niyo naiintindihan. Hindi ako komportable sa mga ganitong bagay. Baka kung sino-sino yung mga nandun. Wala man lang akong ideya kung anong papasukin ko. Tiningnan niya ako ng malamig sabay talikod. Ang dami mo namang sinasabi. Nakaayos ang lahat. Hinabili na kita kay Madam Liza. Alas sa isang start ng party at huwag kang magpahuli. Pagkasara ng pinto ng kwarto, doon na bumuhos ang luha ko. Napaupo ako sa gilid ng kama. Hawak pa rin yung sobre na ngayon ay wala ng laman. Hindi ko na alam kung mas dapat ba akong magalit sa kanya o maawa. Oo, may utang siya. Oo, nahihirapan din siya. Pero kailangan bang ako palagi magsasakripisyo? Napahagulgul ako ng tuluyan. Ramdam ko ang kirot sa dibdib. Hindi lang dahil sa perang nawala, kung hindi dahil sa pakiramdam na parang wala akong boses sa sarili kong bahay. Bakit ganito, ma? Mahina akong sambit habang pinupunasan ang luha ko. Bakit palaging ako? Tiningnan ko ang lumang sobre ng enrollment slip na nasa mesa. Nakatupi na ito sa gilid. Parang simbolo ng lahat ng pangarap kong unti-unting nabubura. Ilang buwan kong pinag-ipunan ng pambayad na yon mula sa pagiging student assistant ko, sa pagtitinda ng kung ano-ano sa school, hanggang sa pagpupuyat sa pagtatype ng research ng mga kaklase ko. Pero sa isang iglap, nawala ang lahat. Lumipas ang ilang oras habang nag-aayos ako ng isusuot. Hindi ko mapigilang magtanong sa sarili ko kung tama bang sumunod na lang. Nakatitig ako sa salamin. Suot ang simpleng itim na blouse at maong skirt. Pero parang hindi ko kilala yung babaeng nakikita ko sa salamin ngayon. Waitress lang naman daw. Bulong ko sa sarili. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko. Wala naman sigurong masama doon, di ba? Ngunit kahit anong gawin kong paghinga, hindi nawawala yung kaba sa dibdib ko. Paglabas ko ng bahay, sinalubong ako ni mama nang nakangiti na parang walang nangyari. O ayan, mabutit sumunod ka. Nandyan na yung sasakyan na susundo sa'yo. Ma, hindi niyo man nang ba ako tatanungin kung gusto ko talaga ito? Halos pabulong kong sabi, umaasang may kahit konting pag-aalala sa tono niya. Sumimangot lang siya. Ay sus, aalis na lang, magdadrama ka pa talaga?
Sige na, alis na. Wala na akong nagawa pa kung hindi ang lumabas ng pinto. Isang itim na sasakyan ang nakaparada sa tapat ng bahay. Bumaba ang isang lalaking nakaitim din. Mukhang nasa late 20s at tumitig sa akin na para bang sinusuri ako mula ulo hanggang paa. Sharon? Tanong niya. Tumango ako at pilit na ngumiti. Opo. Sumakay ka na. Pag-upo ko sa loob ng kotse, napahawak ako sa dibdib ko. Hindi ko alam kung anong naghihintay sa Montenegro's Cuisine pero may kutob ako. Hindi lang basta pagiging waitress ang trabahong ito. Pagdating namin sa Montenegro's Cuisine, agad akong namangha sa laki at ganda ng lugar. Ang mga ilaw sa labas ay kumikislap at bawat bisitang pumapasok ay parang mayaman. Nakagown, nakatuksido. May mga naghahalakhakang puno ng kumpiyansa. Huminga ako ng malalim. Waitress lang ako dito. Walang dapat ikabahala. Pilit kong paalala sa sarili. Pagbaba ko ng kotse, sinalubong ako ng isang babaeng naka-uniform din, pero halatang mas elegante ang dating. Nakangiti siya pero ramdam kong sinusukat niya ako ng tingin. Ah, ikaw siguro si Sharon? Sabi niya. Ako si Madam Liza, ang manager ng VIP section. Po, VIP section? Kunot-no akong sagot. Akala ko po sa main area ako magsuserve. Napatingin siya sandali saka ngumiti. Yung ngiti na hindi mo mababasa kung totoo ba o hindi. Oo, waitress ka nga. Pero sa VIP room ka naka-assign. Mas mataas ang bayad doon. Mas maayos din ang mga bisita. May kakaiba sa tono niya pero pinili kong manahimik. Baka nga mas okay yon. Mas kokonti ang tao. Mas madali ang trabaho. Sumunod ako sa kanya papasok. Habang naglalakad kami sa hallway, napansin kong pawala ng pawala ang tunog ng party mula sa main hall. Palalim ng palalim ang daan papunta sa isang pintong may nakasulat na Private Lounge. VIP access only. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa akin ng isang silid na may dim light, mamahaling sofa, at ilang lalaking nakaupo habang may mga babaeng nakapaligid sa kanila. Lahat ay nakangiti. Halatang sanay na sa ganitong eksena. Parang biglang lumamig ang paligid. Madam, mahina akong tawag. Akala ko po. Ngumiti lang siya at tinapik ako sa balikat. Relax ka lang, Sharon. Dito ka lang, mag-aabot ng drinks. Makikipag-usap ng konti. Friendly lang, wala namang masama ron. Pero bakit parang napalunok ako? Hindi naman to mukhang ordinaryong restaurant shift. Ngumiti ulit si Madam Lisa. Ngayon ay mas malalim. Hostess ang tawag dyan, iha. Maganda ka. Mukhang marunong kang makipag-usap. Sayang naman kung sa tray lang kita ilalagay. Hostess? Halos pabulong kong ulit habang ramdam kong nanginginig ang kamay ko. Ang trabaho mo, simple lang. Patuloy niya. Ngumiti. I-pour ang alak nila. Makipagkwentuhan. Huwag kang mag-alala. Safe ka rito. Basta marunong kang sumunod. Napalunok ako. Hindi ko alam kung tatakbo ko palabas o tatayo lang sa kinatatayuan ko. Ngunit bago pa ako makagalaw, biglang bumukas ang pinto at may pumasok na lalaking nakaitim na suit. Matangkad siya at agad akong tinapunan ng tingin na parang may alam siya tungkol sa akin. Hindi ko rin alam pero parang pamilyar din siya sa akin. Siya ba yung bago? Malamig niyang tanong. Tumango si Madam Liza. Oo sir, si Sharon. Ngumiti ang lalaki. Perfect. I like fresh faces. Pagpasok ko pa lang sa loob ng VIP room, agad akong nakaramdam ng bigat ng hangin. Hindi ko alam kung dahil sa amoy ng alak, sa usok ng yosi, o sa mga titig ng mga lalaking naroroon na parang sinisidla ng intensyon. Kinuha ko ang tray ng mga inumin na iniabot ni Madam Liza at maingat na lumapit sa isang mesa. Pinilit kong ngumiti kahit na kumakabog ang dibdib ko. Good evening po, sir. Mahina akong bate habang iniaabot ang beer. Ngunit bago ko pa ito mailapag, huminto ang isa sa kanila sa harapan ko. Nakaanboto ng dalawang itaas ng polo niya. Amoy mamahaling pabango at may ngiting hindi ko gusto. Ngayon lang kita nakita rito, miss. Sabi niya habang sinisipat ako mula ulo hanggang paa. Baguhan ka? Tumango lang ako. Pilit pa ring mahinahon. Opo, first time ko po rito.
Ah, tumawa siya ng mahina. Ilang taong ka na ba? 21 po. 21? Ngumisi siya at lumapit pa ng konti. Halos magdikit na ang mukha namin. Mukhang bata pa. Fresh. Nanlamig ang kamay ko sa hawak kong tray. Ramdam ko ng paghinga niya malapit sa pisngi ko. At pakiramdam ko ay nabubura ang personal na espasyo ko. May boyfriend ka na ba? Sunod niyang tanong. Tila hindi alintana kung naririnig ng iba. Wala po. Sagot kong nanginginig ang boses. Wala? Tumawa siya. Mabagal. Parang may ibig sabihin. So, virgin ka pa? Nanlaki ang mga mata ko. Para akong napatigil sa oras. Hindi ako agad nakasagot. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Napatingin ako kay Madam Lisa sa kabilang mesa pero nakangiti lang siya. Parang wala siyang nakikita. Sir, hindi po yata maganda yung tanong nyo. Mahina akong sabi. Pilit pinananatili ang respeto kahit nanginginig na ang tuhod ko. Ngunit mas lalo siyang ngumiti. Itinagilid pa ang ulo niya. Relax, tinatanong ko lang naman. Hindi ka ba sanay sa mga ganitong usapan? Sabay haplos nito sa hita ko. Doon ko naramdaman yung tunay na pambabastos. Parang sinaksak ako ng mga salita niya. Gusto kong umalis. Gusto kong isigaw na hindi ito ang pinasok ko. Pero sa gilid ko, parang normal lang sa kanila ang ganitong eksena. Mabilis akong tumayo't lumapit kay Madam. Madam, tawag ko. Halos paus na ang boses ko. Pwede po bang lumabas muna ako saglit? Umiling si Madam ng bahagya. Pero nang makita niyang nangingilid na ang luha ko, ay tumango rin siya. O sige, pero bumalik ka ha? Pagkalabas ko ng pinto, agad kong hinanap ang hangin. Huminga ako ng malalim. Halos mapaupo ako sa sahig. Waitress daw. Bulong ko sa sarili, habang pinupunasan ng luha sa gilid ng mata. Pero bakit ganitong pakiramdam ko? Parang binenta ko ng sarili kong ina sa mga hayok na lalaki rito. Hindi ko kaya ang ganitong trabaho. Habang nakasandal ako sa malamig na pader sa hallway, pilit kong pinakalma ang sarili ko pero bumibigat ng dibdib ko sa takot at hiya. Hindi to tama. Hindi ito yung trabahong sinabi ni Mama. Pabilis ang tibok ng puso ko habang naglalakad ako papunta sa labasan. Tumingin ako sa paligid. Walang masyadong tao at may maliit na pinto sa dulo ng koridor. Doon siguro ang exit. Hinawakan ko ang bag ko't nagmamadaling lumakad. Pero bago pa ako makalapit, biglang may humarang sa akin. Isang lalaking nakaitim na uniforme. Halatang gwardya ng lugar. Miss, saan ka pupunta? Malamig niyang tanong. Nakasenyas ang kamay na huminto ako. Uuwi na po ako. Sagot ko agad habang pilit na pinakakalma ang boses. Hindi ko po alam na ganito pala yung trabaho rito eh. Hindi ko po to kaya. Umiling siya. Walang umaalis rito ng basta na lang hanggat walang pahintulot ni Madam Liza. Pero ayoko. Ayoko nang bumalik doon. Halos pasigaw kong tugon. Kasabay ng panginginig ng boses ko. Ginagawa nila ako ng hindi tama eh. Mga bastos sila. May awa sa mga mata ng gwardiya pero halata ring natatakot siya. Pasensya na, miss. Trabaho ko lang din to eh. Hinawakan niya ako sa braso ng mahinahon pero mariin at dinala akong pabalik sa VIP area. Habang naglalakad kami, pakiramdam ko'y para akong isang kriminal na tumatakas. Pagbukas ng pinto, bumungad muli ang malalakas na tawa, ang amoy ng alak at ang mga matang parang nanlalamon. Si Madam Lisa ay nakatayo na, nakahalukip-kip at malamig ang tingin sa akin. Sharon, sabi niya. Mabagal pero matalim. Saan ka pupunta ha? Akala mo ba makakalabas ka rito ng basta-basta lang? Madam, ayoko na po. Halos pagmamakaawa kong sagot. Hindi ko naman po alam na ganito pala yung gagawin eh. Ayokong babuyin ako. Ngumisi siya ng mapait. Lumapit sa akin. At marahang tinapik ang pisngi ko. Iha, trabaho lang to. Huwag kang OA. Hindi ka naman pinipilit gawin ang ayaw mo. Basta't marunong ka lang makisama. Konting touch-touch lang. Pera na agad to, no? Pero tinatanong nila ako ng bastos, madam. At isa pa,
Labag sa loob kong paghawak nila sa akin. Nanginginig kong sabi. Halos pabulong na lang. Parang wala akong karapatang kahit magsalita. Normal lang yan dito. Sagot niya ng malamig pa rin. Kung gusto mong kumita, kailangan mong maging matatag. Wala kang mararating kung puro katakot. Napayuko ako't nangingilig na naman ang luha ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin kay mama na niloko niya ako. Pero wala akong magawa. Ngayon, sabi ni Madam Lisa sabay lingon sa gwardya. Ibalik mo siya sa mesa ni Sir Enzo. Siyang may gusto sa kanya. At Sharon, tumigil siya at tumitig sa akin. Kapag pinatulan mo ng ganyan ng mga bisita, baka hindi ka natatagal rito. Paglingon ko, naroroon si Sir Enzo, yung lalaking nangungulit kanina. Ngumiti siya nang makita kong bumalik. Naalala ko na siya. Schoolmate ko siya. Good girl, sabi niya sabay abot ng baso. Ngayon alika rito, dito ka sa tabi ko. Pagkaupo ko sa tabi ni Sir Enzo, agad kong naramdaman ang bigat ng braso niyang umakbay sa akin. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Ramdam ko ang lamig ng palad niya sa balikat ko at ang amoy ng alak na halos nakakahilo. Relax ka lang, bulong niya, malapit sa tenga ko. Uminom ka na muna para mawala ang kaba mo. Inabot niya sa akin ang baso pero mariin kong tinanggihan. Ayoko po sir, hindi po ako umiinom. Konti lang. Pilit niya, mas lumapit pa. Halos wala ng pagitan sa aming dalawa. Humigpit ang pagkakakapit ko sa laylayan ng palda ko at pinipigilan ang sarili kong mapaiyak. Sir, please, ayoko po talaga. Ngunit nang maramdaman kong masyado na siyang lumalapit at akmang hahalikan ng leeg ko, ay mabilis akong napatayo. Nahulog ang baso sa mesa at nabasag sa sahig. Nagulat ang lahat pero wala na akong pakialam. Wala akong kasalanan! Sigaw ng isip ko habang mabilis kong tinungo ang pinto. Hindi ko na rin narinig ang mga sigaw ni Madam Lisa sa likuran. Ang gusto ko lang, makalabas. Kahit saan basta makalabas lang ako. Pagkabukas ko ng pinto, muntik na akong mabangga sa isang lalaking kararating lang. Tulungan mo ko, please! Halos sigaw ko, habang humahabol pa rin ang hininga ko sa kaba at takot. Ramdam ko ang panginginig ng mga kamay ko at ang mabilis na tibok ng puso kong parang gusto nang kumawala. Nakatitig lang sa akin ang lalaki sa harap ng pinto. Matangkad siya, maayos ang postura, at halatang hindi basta-basta. Marahil ay isa sa mga bisitang VIP rin. Pero kakaiba ang mga mata niya. Malamig, mahinahon at parang nagmamasid ng mas malalim kesa sa nakikita. Nagtagal ang katahimikan sa pagitan namin bago siya nagsalita ng mabagal at sa mababa ang tono. What do I get if I help you? Para akong napatigil. Hindi ko alam kung anong isasagot. Lahat ng lakas ko, ubos na. Ang tanging meron lang ako ngayon ay takot at desperasyon. What do you want? Nanginginig kong tanong, halos pabulong, habang sinusubukan kong humakbang paatras. Kahit ano, basta tulungan mo lang ako. Ngumiti siya ng bahagya at lumapit siya ng dahan-dahan hanggang sa maramdaman kong halos isang dangkal na lang ang pagitan namin. Tingnan natin, mahina niyang sabi, halos bulong. Gusto ko lang malaman kung bakit may babaeng tulad mo na maputi, nanginginig at gustong tumakas sa lugar na dapat ay para sa mga sanay na sa ganitong trabaho. Hindi ko po alam kung anong iniisip niyo. Nanginginig kong sagot. Pero hindi po ako isa sa kanila. Niloko ako ng sarili kong ina. Tumigil siya. Tila natigilan sa sinabi ko. Ilang segundo siyang tahimik bago siya muling nagsalita. Interesting. Kumunot ang noo ko. Hindi ko alam kung matatakot o aasa. Anong pangalan mo? Sharon po. Ngumiti siyang muli. Ngayon ay mas seryoso na. Alright Sharon, do you want my help? Tumango ako agad. Opo, kahit ngayon lang, ialis niyo po ako sa lugar na ito. Lumapit siya ng paunti-unti. Inilagay ang coat niya sa balikat ko at marahang tumingin sa paligid. Then, you'll do exactly what I say. Mahina niyang sabi ngunit matigas ang tono. Hindi ko alam kung bakit pero may kakaibang tiwala akong naramdaman. Sa unang pagkakataon ngayong gabi,
May taong handang manindigan sa gitna ng mga taong puro panlalamang. Okay, pabulong kong sagot. I'll do whatever you say. Sharon, you can't run away! Parang huminto ang oras ko nang marinig ko ang boses ng Sir Enzo sa likuran ko. Paglingon ko, halos mamilog ang mga mata niya habang nakatingin sa amin. Kaagad akong napayakap sa lalaking katabi ko. Takot ako na baka iwan niya ako. Uncle Devon, what are you doing here? Gulat na tanong ni Enzo at halatang naguguluhan. Uncle, parang biglang tumigil ang tibok ng puso ko. Ang lalaking ni hindi ko pa alam ang pangalan ay tiyuhin pala ni Enzo. Tumayo ako ng bahagya pero bago pa ako makapagsalita, biglang humarap si Enzo kay Devon. Itinuro pa ako na parabang gamit lang. That girl, she's paid and tried to run away. Paliwanag ni Enzo at may halong pagmamayabang sa tono. Akin na siya. Pero hindi na niya natapos ang sasabihin. Sa isang iglap, mas hinigpitan ni Devon ang yakap niya sa akin. Mahigpit pero protektado. Ramdam kong nanginginig ang kamay ko. Pero hindi dahil sa takot kung hindi dahil sa gulat. I know her, Enzo. Malamig pero matatag na sabi ni Devon. She's my girlfriend. So how come you paid her? Para akong napatulala. Girlfriend? Nilingon ko siya't nagtagpo ang mga mata namin. Walang pag-aalinlangan sa mukha niya kahit alam kong nagsisinungaling siya para iligtas ako. Girlfriend mo siya? Halos utal na tanong ni Enzo. Hindi makapaniwala. Are you sure, Uncle? Tumikhim si Devon at marahan akong inilapit sa kanya. Para bang sinasadyang ipakita sa lahat na totoo ang sinabi niya. I don't repeat myself, Enzo. Malamig niyang sabi. Diretso ang titig sa pamangkin. Kung may problema ka, talk to me. But she's with me now. Tahimik lang ang paligid. Kahit ang mga tauhan ni Madam Liza, hindi makagalaw. Si Enzo naman ay halatang nawala sa sarili. Tila pinaghalong gulat at galit ang bumabalot sa kanya. Ako parang niloko? Mahinang bulong ni Enzo bago pa siya napatawan ng pilit. Okay, fine, Uncle. Kung gusto mo ng babae mula rito, who am I to stop you? Pagkatapos nun ay tumalikod siya at tila ayaw nang mapahiya pa. Pagkaalis ni Enzo, bahagya akong bumuntong hininga. Lumingon ako kay Devon na ngayon ay bahagyang nakangiti. Girlfriend? Halos pabulong kong ulit at hindi makapaniwala sa sinabi niya. Bakit mo sinabi yun? Tahimik siyang tumingin sa akin. Ang mga mata niya ay seryoso pero may bahagyang ngiti sa gilid ng labi. Para bang sanay siya sa ganitong sitwasyon na kahit nasa gitna kami ng kaguluhan, siya pa rin ang may kontrol. Sinabi mo kanina, mahinahon niyang paalala. You need my help. Sa kahit anong kapalit, hindi ba? Tumango ako ng mabagal. Oo. Lumapit siya ng bahagya hanggang sa halos magdikit na ang mga mukha namin. And this is what I want. Sabi niya, mababa ang boses. I want you to be my contracted girlfriend. Napatigil ako at napatingin sa kanya ng tuluyan. Contracted girlfriend? Halos pabulong kong ulit. Parang hindi pa rin pinoproseso ng utak ko ang sinabi niya. Ibig mong sabihin parang... Exactly what you're thinking. Putol niya agad. A deal. You'll pretend to be my girlfriend. For a reason I'll explain later. Napakunot ang noo ko dahil sa halong gulat at pagkalito. Pero, bakit ako? Hindi mo nga ako kilala. Now I do. Sagot niya. Diretso pa rin ang tono. Pero may kakaibang init sa mga mata niya. And you're the only one who dared to stand up to my nephew. That says something. Napayuko ako. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o matatawa sa kabaliwang pinapasok ko. At kung tumanggi ako? Tanong ko. Umiling siya. Bahagyang ngumiti. Then, I'll still help you get out of here. But, I'll have to let go of the only excuse that just saved you. Huminga ako ng malalim. Wala akong ibang mapagkakatiwalaan sa lugar na ito. At siya lang ang nagligtas sa akin. Okay. Mahina akong sabi. Halos hindi ko na marinig ang sarili ko. Kung iyon ang gusto mo. Ngumiti siya. Good.
Anya. Then, starting tonight, Sharon, you're mine. Contracted or not. At nang gabing yun ay inalis niya ako sa lugar na yun. Kinabukasan, maagang-maaga pa lang, nagising na ako sa maaliwalas na liwanag ng silid. Nasa loob ako ng isang malawak at eleganteng kwarto. Halatang mamahalin ang bawat sulok. Kahit anong iwas ko, hindi ko maalis sa isip kong nangyari kagabi. Pagbaba ko, nadatnan ko siyang nakaupo sa dining table. Si Devon, nakaitim na polo. Mukhang seryoso habang binabasa ang dokumento sa harap niya. Good morning. Mahina akong bate. Itinaas niya ang tingin at bahagyaring ngumiti. Good, you're awake. Sit down, Sharon. Let's discuss the contract. Napalunok ako at marahang umupo sa tapat niya. Sa gitna ng mesa, nakalatag ang ilang papel at isang ballpen. 6 months. Paninimula niya. That's the duration of our agreement. Tumango ako kahit ramdam kong bigat ng bawat salitang binibitawan niya. During that period, pagpapatuloy niya, you'll act as my girlfriend in public, during meetings, business gatherings, and family occasions. Bawal kang sumama o makipagkita sa ibang lalaki. Maliwanag ba? Napatangulang ako. At syempre, dagdag niya habang pinipirmahan ng isang bahagi ng papel. In exchange for your cooperation, you'll receive 100,000 per month. Napatingin ako bigla. 100,000? Halos hindi ako makapaniwala. Every month, kumpirmado niyang sabi. I'll make sure it's deposited regularly. At kapag natapos ang kontrata, you'll get 1 million. 1 million? Saglit akong natahimik. Parang ang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi dahil sa tuwa kung hindi dahil sa gulat. Isang kontrata lang pero katumbas ang pangarap kong mabayaran ang tuition ko. Sa wakas, hindi ko na kailangang magmakaawa o mangutang. Napatitig ako sa papel. Kung pipirmahan ko ito, matatapos ko ang pag-aaral ko. Makakabawi ako sa lahat ng hirap. Pero kapalit nun, 6 na buwang pagpapanggap bilang nobya ng lalaking halos hindi ko kilala. Are you ready to sign? Tanong ni Devon. Seryoso pa rin ang mga mata. Huminga ako ng malalim. Yes. Sabi ko sabay kuha ng ballpen at pumirma sa ibabaw ng pangalan ko. Good decision, Sharon. I hope na magkasundo tayo ng maayos. Thank you po, Sir Devon. No, call me Devon na lang. We're in a relationship, right? Tumango ako. Sige, Devon. Ngumiti siya't napangiti rin ako. Ang gwapo pala niya sa malapitan. Parang naka-jackpot din ako ah. Kahit peking relasyon namin, gwapo pa rin ang first boyfriend ko. Nang araw na yon, marami kaming pinag-usapan ni Devon. Tungkol sa sarili namin at ang kwento kung papaano kaming nagkakilala. Para ready kami soon sa mga taong magtatanong sa amin. Kinagabihan, pag-uwi ko ng bahay, dala ko pa rin ang bigat ng nangyari kagabi. Pero hindi na sobrang bigat dahil kay Devon. Akala ko makakapagpahinga na ako pero pagkapasok pa lang sa pintuan, sinalubong agad ako ng sigaw ni Mama. Sharon! Malakas niyang tawag. Halos mapapitlag ako. Ma, hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang lumapit siya at mariing hinila ang braso ko. Anong ginawa mo kagabi ha? Singal niya. Galit na galit ang tono. Bakit mo ginulo ang trabaho mo sa Montenegros? Napaatras ako. Ma, hindi niyo naiintindihan. Hinupuan ako ng isa sa mga... Manahimik ka nga. Putol niya agad sa akin. Alam mo bang nagsumbong sa akin si Madam Lisa? Wala tuloy tayong makukuha kahit piso. Sayang yung malaking ibabayad sana sa'yo. Nanlaki ang mga mata ko. Pera lang ba talagang iniisip niyo, Ma? Ginagalang ko kayo bilang anak niyo pero nilagay niyo ako sa isang sitwasyon na parang... Hindi ko na natapos ang pangungusap dahil nanginginig na ang boses ko. Anak, kung hindi ka sana nagtaray o tumakbo, baka ngayon may pambayad na tayo sa utang. Mariin niyang sabi. Ma, muntik na akong mapahamak. Ano ba naman? Halos pasigaw kong tugon. Napaluha na ako sa sobrang sakit. Akala niyo ba madali yun? Wala akong choice kagabi. Kung hindi ako tumakas, baka kung ano nangyari sa akin.
Sandali siyang natahimik pero halatang hindi pa rin siya naawa. Tigilan mo na yan drama mo, Sharon! Hindi mo naiintindihan ang hirap ng buhay. Kung minsan kailangan mong tiisin para lang mabuhay tayo. Napayuko ako't pinahid ang luha ko gamit ang kamay. Pero ma, kailan pa naging tamang pagbebenta ng dignidad ng anak mo kapalit lang ng pera? Hindi siya sumagot. Tinalikuran ko na lang siya at pumasok sa kwarto ko. Mahigpit kong yakap ang bag ko kung saan nakatago ang kontrata ni Devon. Hindi ko nahahayaang mangyari ulit yun. Bulong ko sa sarili ko habang patuloy na pumapatak ang luha ko. Hindi na ako papayag na ako lagi ang magsasakripisyo sa bisyo at mga utang niya. Huminga ko ng malalim saka tumayo. Binuksan ko ang lumang aparador at isa-isang inilagay sa bag ang ilang damit ko. Ilang pirasong t-shirt, pantalon, at ang maliit kong notebook kung saan nakasulat lahat ng pangarap ko. Pagkakita ko sa salamin, namumugtong na ang mga mata ko, pero buo na ang loob ko. Sapat na. Tama na. Paglabas ko ng kwarto, naabutan kong nakaupo si mama sa mesa. Hawak ang cellphone at halatang iritable pa rin. Anong ginagawa mo? Tanong niya nang makitang bitbit kong bag. Lalayas na po ako. Diretsyong sabi ko kahit nanginginig ang boses ko. Ano? Agad siyang tumayo. Sharon, huwag kang magbiro ng ganyan ha. Hindi po ako nagbibiro. Sagot ko. Pinilit kong tumingin ng diretsyo sa kanya. Ma, pagod na po akong masisi sa mga bagay na hindi ko naman kasalanan. Hindi ko na kaya na pera lang laging dahilan kung bakit ako kailangang magdusa. Anak naman! Hindi ako masamang anak, ma. Putol ko. Nangingilid na naman ang luha ko. Pero gusto ko ring matutong lumaban para sa sarili ko. Kailangan ko umalis bago ako tuluyang mawalan ng respeto sa inyo. At sa sarili ko. Natahimik siya pero baka sa mukha niya ang gulat at galit. O sige, kapag umalis ka ngayon, Sharon, huwag ka nang babalik. Tinapangan kong sarili ko kahit ramdam ko na gustong gusto kong humagulgol. Salamat po sa lahat. Mahinahon kong sabi at tuluyan na akong lumabas ng bahay, sabay lingon sa pintuan. Pero this time, gusto kong ako naman ang pumili ng landas ko. Kasalukuyan na akong nasa gilid ng kalsada, bitbit ang bag ko. Wala akong malinaw na pupuntahan. Wala akong kamag-anak na pwedeng masandalan. Wala ring matutuluyan. Nilabas ko ang cellphone ko. Nanginginig ang mga daliri ko habang tinititigan ang pangalan ni Devon sa contacts. Ilang ulit akong nagdalawang isip bago ko pinindot ang tawag. Hello? Malalim at malamig na boses niya agad ang narinig ko. Sir Devon? Mahina akong sabi. I'm sorry for calling this late. Wala na po kasi ako matutuluyan eh. Nag-away kami ni Mama. Umalis ako sa bahay eh. May ilang segundong katahimikan sa kabilang linya. Akala ko nagalit siya o baka ibababa niya ng tawag. Pero maya-maya ay narinig ko ang kaluskos ng mga susi at ang mahinang paghinga niya. Nasaan ka ngayon? Tanong niya. Sa tapat po ng convenience store sa may highway. Sagot ko at pilit na pinakakalma ang boses ko. Don't move. I'm coming to get you. Hindi ko na napigilan ang pagpatak ng luha ko nang marinig ko yon. Ilang minuto lang, dumating na ang itim niyang sasakyan. Bumaba siya, nakaputing polo at may malamig na ekspresyon sa mukha. Let's go. May kung anong lambing sa paraan ng pagsasabi niya ng salitang yon. Tahimik naman akong sumakay. Habang umaandar ang sinasakyan namin, ramdam kong katahimikan na parabang tinatakpan lahat ng gulo ng araw ko. Pagdating namin sa isang gated property sa lungsod, napanganga ko. Sa harap namin ay nakatayo ang isang malaking bahay. Hindi lang bahay kung hindi, parang isang mansyon. May malawak na hardin, mga ilaw sa pathway, at malinis at modernong disenyo. Welcome to one of my houses. Casual niyang sabi habang binubuksan ang pinto. You'll stay here from now on. Dito po ako titira? Halos pabulong kong tanong habang nililibot ng mga mata ko ang paligid. Ang laki ng sala. Puro puti at beige. May chandelier pa sa gitna. Parang isang pamilya ng 10 ang kasya rito. Yeah, sagot niya ng diretsyo pa rin. May mga damit ka rin sa guest room.
I told the staff to prepare earlier. Napatingin ako sa kanya, naguguluhan. Bakit niyo po ito ginagawa? Tumingin siya sa akin at bahagyang ngumiti. Because you're under my care now, Sharon. And I take care of what's mine. Napalunok ako. Alam na alam niya kung papaano akong pakiligin. Diyos mio, sana magtagal talaga ako sa kontrata. Bago pa ako tuluyang bumigay sa kanya. Kinabukasan, pagmulat ng mga mata ko, sinalubong ako ng banayad na sikat ng araw na tumatama sa mukha ko. Ang lambot ng unan, ang amoy ng bagong labang kumot. Ibang-iba sa kwartong kinalakihan ko. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, mahimbing ang tulog ko. Wala akong naririnig na sigawan. Walang pangngutya. Walang bigat sa dibdib. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Napangiti ako ng bahagya pero agad din akong bumangon nang maalala ko kung saan ako naroroon. Mabilis akong nag-ayos, nagsuklay ng buhok at marahang bumaba ng hagdan. Pagdating ko sa ibaba, napahinto ako sa gulat. Sa mahabang dining table ay nakahain ng almusal, fried rice, bacon, itlog at isang tasa ng mainit na gatas. Simple pero mukhang espesyal. At sa dulo ng mesa, nakaupo si Devon, nakasuot ng plain white shirt at mukhang kagigising lang din. Good morning. Bati niya sa mababang boses pero may halong lambing. Good morning po. Nahihiya kong sagot habang dahan-dahang umuupo. Pasensya na po. Akala ko wala na kayo rito. Tumingin siya sa akin at bahagyang natawa. Why? Did you think I just leave you here alone? Akala ko po kasi uuwi na kayo kagabi. Mahina akong sagot. I stayed. Sagot niya. Diretso pa rin ang tono. May guest room din naman ako rito. Besides, tumigil siya sandali at tinitigan ako ng seryoso. I wanted to make sure you're safe. Napayuko ako. Hindi ko alam kung anong mararamdaman. May kakaibang init sa dibdib ko na hindi maipaliwanag. Thank you po. Mahina akong sabi. Hindi ko alam kung anong mangyayari kung hindi niyo ako sinundo kagabi. Don't mention it. Sagot niya habang iniaabot sa akin ang baso ng juice. You did the right thing calling me. From now on, Sharon, you don't have to face things alone. Sa unang pagkakataon ay napaisip ako na baka nga tamang naging desisyon kong pumirma sa kontrata. Hindi lang dahil sa pera, kundi dahil sa katahimikang nararamdaman ko ngayong umaga kasama siya. Tahimik na kaming kumakain ni Devon at sa bawat sandali, hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. Maayos siyang kumilos, parang bawat galaw, kalkulado. Maging ang paraan ng paglagay niya ng kape sa tasa ay may disiplina. Nang matapos siya, ibinaba niya ang mug at tumingin sa akin. Sharon, I need to tell you something. Napatigil ako, bahagyang kinabahan. Ano po yun? May biglaang family gathering mamayang gabi. Diretsyong sabi niya. You'll come with me. Family gathering? Halos maibulong kong tanong. Ibig sabihin, lahat po ng family niyo nandun? Tumango siya. Yes, my parents, my cousins, my uncle. Everyone is important. And since you're my girlfriend now, nabitin siya sandali sa ngumiti ng bahagya. At least for the next 6 months, you're expected to be there beside me. Napalunok ako. Pero baka po magulat sila, baka isipin nilang... That's the point. Putol niya, kalmado pa rin. They've been bothering me to settle down, to find someone. So you'll play the role. You just have to act naturally. Napayuko ako habang pinaglalaroan ng kutsarang hawak ko. Hindi po kasi ako sanay sa ganun. Baka mapahiya lang ako sa harap ng pamilya niyo. Tinitigan niya ako ng seryoso pero may bahagyang ngiti. You'll do fine. You're smart and you look the part. Look the part? Yes. Itinaas niya ang kilay. Parang sinasadyang asarin ako. You look like someone I'd actually fall for. Namul agad ang pisngikot na patingin ako sa plato. Sir, hindi niyo naman po kailangang sabihin yan.
Tumawa siya ng mahina. Relax, Sharon. I'm just making sure you can play along later. Huminga ako ng malalim. Kaya ko naman siguro. Bulong ko. Buong maghapon akong kabado. Paulit-ulit kong inaayos ang buhok ko sa salamin, pero parang wala akong makitang tama. Hanggang sa may kumatok sa pinto, at nang buksan ko ay nakita ko si Devon, nakaitim na suit at amoy mamahaling pabango. You look beautiful. Casual niyang sabi habang tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. Nakasuot ako ng simpleng beige dress na isa sa mga nasa closet. Simple lang pero maganda namang tingnan. Sabi ko sa kapilit na ngumiti. It's perfect. Tugon niya. Let's go? Habang nasa loob kami ng kotse, tahimik lang ako. Pinagmamasdan ko ang mga ilaw sa daan habang sinusubukang itago ang kaba ko. Pagdating namin sa venue, isang malaking rest house na may mga nagagandahang sasakyan sa labas. Napalunok ako. Halatang mayaman ang mga taong naroroon. Mga pamilyar na apelido. Mga kilalang mukha. Pagpasok namin, agad kaming sinalubong ng mga tingin. Devon! Tawag ng isang ginang na halatang eleganteng babae. You're late again. Lumapit siya at hinalikan sa pisngi. Sorry ma'am, traffic eh. Napatingin siya sa akin saka ngumiti. And who's this lovely lady? This is Sharon. Sagot ni Devon sabay hawak sa kamay ko. Mainit ang palad niya at marahan niyang pinisilyon. Parang sinasabing, relax lang. She's my girlfriend. Halos hindi ako makahinga nang marinig ko yon. Lahat ng mata sa paligid, nakatingin na sa amin. May mga pagbulong, may mga nakangiti. Girlfriend! Ulit ng mama niya, may halong pagtataka. Well, she's beautiful. You never fail to surprise me, Devon. Ngumiti ako ng mahina. Good evening po. Magalang kong bati. Tumango lamang ang ginang bago tumalikod para salubungin ng ibang bisita. Nang makaalis siya, bumulong si Devon sa akin. You did great. Just stay close to me tonight. Napatingin ako sa kanya. Hindi po ba halata na kinakabahan ako? Ngumiti siya. Bahagyang yumuko para makasabay sa bulong ko. Maybe a little. But don't worry, Sharon. From now on, you're mine in everyone's eyes. At sa sandaling yon, habang nakahawak ako sa braso niya, nilibot ng mga mata ko ang marangyang paligid. Napagtanto kong nagsisimula na ang papel ko bilang contracted girlfriend. Habang tumatagal ang gabi, unti-unti na akong nakakahinga ng mas maayos. Sa umpisa, puro kaba at takot lang ang laman ng dibdib ko. Pero nang makausap ko ang ilang kamag-anak ni Devon, nagsimulang mabasag ang pader ng hiya ko. Magiliw silang nakikipagkwentuhan, lalo na ang pinsan niyang babae, si Clarice, na halos kasing edad ko lang. So, ikaw pala si Sharon. Hindi namin ine-expect na may balak pala siyang makipagrelasyon, ha? Usually si Kuya Devon, puro business lang ang alam. Pero ngayon, may girlfriend na. Natatawa nitong sabi habang nakatingin sa amin ni Devon. Napangiti na lang ako. Medyo naiilang. She's special. Tugon naman ni Devon sabay hawak ulit sa kamay ko. Very special. Agad akong natahimik. Papaanong hindi ako kakabahan kung ganun siya kung tumingin. Habang nakaupo kami sa mesa, napansin kong may isang pamilyar na mukha sa kabilang dulo. Si Enzo. Napatigil ako. Hindi ko akalaing nandirito rin siya. Pagkatingin niya sa akin, mabilis siyang umiwas. Pero halata sa mata niya ang pagkabigla. At kung papaanong iba ng tingin niya sa akin ngayon, hindi na yung babaeng bayaran, kagaya ng tingin niya noon. Kung hindi parang may halong paghanga o marahil, pagkalito. Ilang beses ko siyang nakitang nakatingin sa akin. At pagkatapos ay titingin mula sa malayo. Parang gusto niyang lumapit pero dahil kay Devon ay hindi niya magawa. Pagkatapos ng hapunan, nagyaya ang mga babae ng pamilya nila na magkwentuhan sa garden. Doon ko mas nakilala ang ibang kamag-anak ni Devon. Lahat sila mababait at palabiro. At tila tanggap agad ako. Napatawa pa ako ng ilang beses. At sa unang pagkakataon, naging totoo ang ngiti ko buong gabi.
Mula sa veranda, natanaw ko si Devon. Tahimik akong pinagmamasdan habang kausap ang ama niya. Pero nang magtagpo ang mga mata namin, parang huminto ang paligid. Hindi siya ngumiti pero may kakaibang titig sa mga mata niya. May halong paghanga, may tanong, may pagkalito. Paglapit niya sa akin, marahan niyang inilagay ang kamay sa likod ko. Let's go home. Anya, mababa ang boses pero malambing. Sige, tugon ko na medyo inaantok na rin. Habang naglalakad kami papunta sa kotse, naramdaman ko ang paghawak ni Devon sa bewang ko. He seemed so caring and sweet. Nagtataka na tuloy ako kung parte pa ito ng kontrata namin. Pagdating namin sa bahay, nauna siyang bumabat marahang binuksan ng pinto para sa akin. Careful. Mahinang sabi niya habang iniaabot ang kamay ko. Mainit yon. At sa sandaling nagtagpo ang mga palad namin, parang may dumaloy na kuryente sa balat ko. Pagpasok namin sa loob, tahimik na ang paligid. Ang mga ilaw sa hallway ay dim na. At tanging malamlam na liwanag lang mula sa chandelier ang nagbibigay ng ginto sa paligid. Thank you for tonight, sabi ko habang binababa ang maliit kong bag sa sofa. Hindi ko akalaing magiging maayos yung gabi. Lahat sila mababait. Tumango lang siya, pero hindi inaalis ang tingin sa akin. You handled it well. They like you. Hindi ko naman po akalaing kaya kong umarte ng ganon. Biro ko sabay tawa ng mahina. Lumapit siya, dahan-dahan, hanggang sa halos magkalapit na kami. You weren't acting, Sharon. Bulong niya. You were just being you. Napakabilis ng tibok ng puso ko. Hindi ako makagalaw. Nakatingin lang ako sa kanya. Sa lalaking dati ay parang malamig na marmol. Pero ngayon ay parang may kakaibang init sa mga mata. Sir Devon, mahina akong tawag. Halos hindi lumalabas ang boses ko. Just Devon. Mahinang sabi niya. Mas lumapit pa. You don't have to be so formal when it's just us. Bahagya akong umatras. Pero natigilan ng dahan-dahan niyang ayusin ang ilang hibla ng buhok na napunta sa mukha ko. Next time. Anya, halos pabulong. Don't hide your smile. It's distracting. Hindi ko alam kung paano ako hihinga sa sandaling yon. Para akong natulala habang tinititigan niya ako ng matagal. Tapos ay ngumiti ng bahagya. Good night, Sharon. Sabi niya sabay lakad paakyat ng hagdan. Naiwan lang akong nakatayo sa sala. Nakahawak pa rin sa dibdib ko. Ano tong nararamdaman ko? Kumakabog ng sobrang puso ko't hindi ko alam kung dahil sa kaba o dahil ba sa kanya? Pagpasok ko sa kwarto ko ay agad akong bumagsak sa kama na parang batang hindi mapakali sa sobrang saya. Hinablot ko ang pinakamalambot na unan at niyakap yun ng mahigpit. Saka tinakpan ang mukha ko. Napasigaw ako sabay takip ng unan sa mukha ko. Hindi ko mapigilan. Kinikilig ako. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mga nangyari. Yung tingin ni Devon habang nagkakatinginan kami. Yung paraan ng pagngiti niya. At yung boses niya. Napapikit ako habang pinipigilan ng ngiti. Pero imbis na mawala, lalo lang akong napangiti. Ano ba itong nangyayari sa akin? First day pa lang ng contract, Sharon. Mahina akong sabi habang yakap pa rin ang unan. Kinikilig ka na agad? Napailing ako pero hindi ko na mapigilan ng ngiti. Habang nakahiga ako, nakatingin sa kisame. Napaisip ako. Kung ganito na ako ngayon, paano na kapag mas nakilala ko pa siya? Maaga akong nagising kinabukasan. Hindi dahil sa alarm clock, kundi dahil hindi pa rin ako makaget over sa lahat ng nangyari kagabi. Para akong may tinatagong ngiti na ayaw mawala. Ang gaan-gaan lang ng pakiramdam ko. Parang gusto kong ngumiti kahit wala namang dahilan. Pagbaba ko sa dining area, napahinto ako. May nakahandang pagkain sa mesa at mainit pa. At sa tabi ng plato ko, may isang maliit na card. I had an early meeting. Eat well, Devon. Ngumiti ako ng bahagya pero agad na napatigil nang mapansin kong isang maliit na kahon sa tabi ng note. Dahan-dahan ko itong binuksan at halos mahulog ang panga ko nang makita ang laman. Isang napakagandang kwintas.
Makinang, elegante at halatang mamahalin. Nakasulat pa sa ilalim ng note, "A little gift for last night." Napakapit ako sa dibdib ko. Napapikit sa kilig. Ano ba tong lalaking to? Bulong ko habang hawak ang kwintas. Pagkatapos kong mag-ayos, sinuot ko yung kwintas bago umalis papuntang university. Kailangan kong magbayad ng tuition at mag-enroll. Finally! May pambayad na ako. Salamat sa kontrata. Pagdating ko sa campus, nakita ko agad si Letty, ang best friend kong laging hyper. "Girl! Ang tagal mo hindi nagparamdam ah!" Sabi niya sabay yakap. "Ang dami kong ikukwento sa'yo." Sabi ko sabay tawa. Habang naglalakad kami papunta sa registrar, ikinwento kong lahat. Mula sa pagiging hostess hanggang sa kontrata kay Devon. Halos hindi makapaniwala si Letty. Wait. So si Devon Montenegro talaga? Girl, sobrang rich noon. Ay nako, sobra talaga. As in may sarili siyang bahay na parang mansyon na. Sagot ko sabay tawa. Pero bago pa kami tuluyang makalayo, may biglang lumapit. Si Kathy. Oo, si Kathy. Ang high school bully namin na laging mayabang. Well. Look who's here. Sarkastikong sabi niya sabay tingin sa leeg ko. Nice necklace, pero parang peke ah. Napatigil ako. Agad kong hinawakan ang kwintas. At kung totoo man yan, dagdag pa niya. Baka naman ninakaw mo lang, Sharon. Alam naman nating mahirap lang kayo, di ba? Rinig kong mahinang tawa ng mga kasama niyang babae. Namula ako sa inis at hiya. Pero bago pa ako makasagot, isang boses ang sumabat mula sa likuran. Interesting, kasi ako mismong nakakaalam kung saan galing yung kwintas na yan. Sabay sabat ni Enzo. Kalmado pero matalim ang tingin kay Kathy. Kung may duda ka, dagdag niya, tanungin mo na lang kung anong brand at presyo. I'm sure hindi mo pa naririnig yun. Nagkaroon ng katahimikan ng paligid. Hindi makapagsalita si Kathy. Ako naman ay napatitig lang kay Enzo. Hindi ko inaasahan na ipagtatanggol niya ako. Ngumiti siya ng bahagya sa akin. Let's go, Sharon. Thank you, Enzo. Mahina akong sabi habang naglalakad kami palabas ng campus. Kung hindi ka dumating kanina, baka napahiya na naman ako kay Kathy. Ngumiti lang siya. Yung tipong parang walang big deal sa kanya ang ginawa niya. Don't mention it. I didn't do it just for you, Sharon. Sabi niya sabay tingin sa akin. Ginawa ko yun for my uncle. Napakunot ako ng noo. For Devon? Bakit naman? Umiling siya. Bahagyang natawa. Kasi alam kong may gusto talaga siya sa'yo. Hindi lang siguro niya sinasabi ng diretsyo pero halata naman sa kilos niya. Para akong natigilan. Ha? Si Devon? Hindi naman siguro. Pero hindi ko na ituloy ang sasabihin ko dahil bigla kong naalala yung kwintas. Yung ngiti niya kagabi. Yung paraan ng tingin niya sa akin na parang may ibang ibig sabihin. Anyway, sabi ni Enzo sabay buntong hininga. Just take care of him too, okay? Hindi mo lang alam pero bihira siyang magpakita ng interes sa isang babae. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Kilig ba o kaba? Paglapit namin sa gate ng universidad, halos mapahinto ako. Nandun si Devon, nakasandal sa itim na kotse niya. Nakasuot ng dark sunglasses at parang galing pa sa meeting. Oh my! Bulong ni Letty sa tabi ko. Siya ba yun? Grabe ang hot! Hindi ko alam kung lalapit ba ako agad o magtatago muna. Pero napansin ko na agad na nakatingin na siya sa amin. Kay Enzo, sa aming dalawa. Lumapit ako ng dahan-dahan, pilit na ngumiti. Devon, anong ginagawa mo rito? Tinanggal niya ang salamin niya at malamig ang tingin. Susunduin ka. Sagot niyang diretsyo. Pero mukhang may kasabay ka ng driver. Napalunok ako. Ramdam ko ang tensyon sa pagitan nilang magtiyo. Si Enzo naman, nagkamot ng batok at ngumiti ng pilit. Relax, uncle. Nagkataon lang na sabay kaming palabas.
Maiksing tugon ni Devon pero hindi ko mawari kung galit ba siya o nagsiselos. Tahimik akong sumakay sa kotse niya. Paglingon ko sa bintana, nakita ko si Enzo na nakatayo pa rin sa may gate, nakangiti ng bahagya. Pero pagtingin ko kay Devon, seryoso pa rin ang mukha niya. Nakatitig lang sa kalsada habang nagmamaneho. At doon ko lang naisip, baka nga tama si Enzo. Baka nga may gusto talaga sa akin si Devon. Tahimik lang kami ni Devon sa biyahe. Walang nagsasalita. Tanging ugong lang na makinang maririnig. Paminsan-minsan ay sumisilip ako sa kanya pero diretsyo lang siya sa daan. Seryoso ang muka. Parang may mabigat sa isip. Pagdating namin sa bahay, bago pa ako makapagsalita, bigla niyang binuksan ang pinto't bumaba. Akala ko tutuloy lang siya sa loob pero laking gulat ko nang bumalik siya sa gilid ko at bigla akong binuhat. Devon! Ano ba? Hindi siya sumagot. Naramdaman ko na lang ang bigat ng titig niya. Yung parang naglalaban ng galit at selos sa mga mata niya. Pagpasok namin sa kwarto, hinagis niya ako sa kama at kinababawan. I told you, Sharon. Wala ka dapat ibang lalaking sinasamahan. Madilim ang tingin niya tila galit. Napatitig ako sa kanya. Naguguluhan. It was Enzo. Pamangkin mo naman siya. Napasinghap siya at bahagyang natawa. Pero halatang may halong pait. Yun na nga eh. Pamangkin ko pa. Did you forget what he did before? Sandali akong natahimik. Alam kong may pinanggagalingan ang galit niya. Pero ayokong mas lumala pa. Bumait na siya, Devon. Mahinahon kong sagot. Ipinagtanggol niya pang ako sa nambubuli sa campus. Sumikip ang panga niya. Halatang pinipigilan ng sarili. So pinagtanggol ka niya and he's the hero now? Hindi ako sumagot. Ramdam ko ang selos sa boses niya. Yung kakaibang timpla ng pag-aalala at pag-angkin. Devon, mahina akong sabi. You don't have to be jealous. Alam mo naman kung nasaan ang lugar ko ngayon. Dahan-dahan siyang lumapit. Nagbagong ekspresyon niya. Mula sa inis, naging malambing. Halos may bahid ng pag-aalala. I just don't want you getting hurt again. Bulong niya. Especially, not because of him. Napayuko ako. Sa kabila ng selos niya, ramdam kong totoo yung pag-aalaga. Sa totoo lang, kahit naiirita ako sa pag-asta niya minsan, hindi ko rin maiwasang kiligin sa paraan ng pagprotekta niya sa akin. Alam mo, basag niya sa katahimikan. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o maiinis. Napalingon ako sa kanya. Bakit? Dahil kahit galit ako sa ideya na magkasama kayo ni Enzo, lumapit siya ng bahagya. Mabagal ang bawat hakbang. Hindi ko pa rin mapigilang humanga sa tapang mo. Talagang sinuway mo ang rules. Devon, mahinahon kong tawag. Wala kang dapat ipagselos. Hindi ko naman ginusto yung nangyari. Wala kong balak na lokohin ka. Isa lang naman ang totoo. Gusto ko lang na mapayapa yung buhay ko. Napahinga siya ng malalim. Saka dahan-dahang humiga sa tabi ko. Ramdam kong init ng balikat niya na halos dumikit sa akin. Sorry, mahina niyang sabi. Minsan lang ako maging ganito. I'm not used to caring this much. Napatingin ako sa kanya. Nagulat sa mga salitang yon. Caring? Tanong ko. Halos pabulong. Ngumiti siya ng konti. Yung ngiting hindi kayang itago ang tunay niyang nararamdaman. Don't make me repeat it, Sharon. Napayuko ako. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin pero bigla niyang inabot ang kamay ko. Promise me, sabi niya. Halos pabulong pero puno ng pakikiusap. Kapag may problema ka, sa akin ka lalapit. Hindi kay Enzo. Hindi sa iba. Sa akin lang. Tumango ako ng marahan. I promise. Hindi ko alam kung bakit pero hinawakan ko rin ang kamay niya. Para bang sa isang haplos lang, natunaw ang lahat ng galit at takot ko. Devon, mahina akong sabi. I don't want to fight anymore. Dahan-dahan siyang lumapit. Hinawakan ng pisngikot sa sandaling magtagpo ang mga mata namin. Tila wala nang iba sa mundo kundi kami lang.
Ang bawat galaw niya'y maingat, puno ng pag-aalaga. Ang bawat hingay mabigat, parang pareho naming pinigilan ng isang bagay na matagal nang gustong kumawala. Hanggang sa tuluyan na kaming nadala ng sitwasyon. Nagsimula sa mabagal na halik, hanggang sa tuluyan kaming nadalat nakaramdam ng init sa aming katawan. For once, choose your heart. Yun ang sabi ng isip ko't hinayaan kong angkinin ako ni Devon sa unang pagkakataon. Kinabukasan, pagmulat ng mga mata ko, unang sumalubong sa akin ang liwanag na sumisilip mula sa bintana. Mainit ang sikat ng araw na tumatama sa mukha ko. At sandali akong nabulag sa liwanag bago ko tuluyang na-realize kung nasaan ako. Malambot ang kama, maayos ang silid, at nang igalaw kong ulo ko sa gilid, nakita ko siya. Si Devon, mahimbing pang tulog. Nakahilig siya sa unan. Bahagyang nakabukas ang labi, at ang isang braso niya'y nakalapat sa bewang ko. Napakapit ako sa kumot. Biglang bumalik sa isip ko ang lahat ng nangyari kagabi. Sharon, mahina niyang sambit kahit nakapikit pa. Napasinghap ako. Biglang napatigil. Gising ka na pala, sabi ko. Pilit na kalmado pero halatang kinakabahan. Dahan-dahan siyang dumilat at tumingin sa akin ng nakangiti. Good morning, sabi niya, pauspang boses. Did you sleep well? Medyo. Mahina akong tugon, sabay iwas ng tingin. Kailangan ko na sigurong mag-ayos. May klase pa ako mamaya. Umupo siya, nakatingin lang sa akin. You don't have to rush, sabi niya. I'll drive you. Napayuko ako. Ramdam kong namumula ang pisngi ko. Hindi na, kaya ko naman. Pero bago pa ako makatayo, hinawakan niyang kamay ko. Marahan lang, pero sapat para mapatigil ako. Sharon, seryoso niyang sabi. About last night. Hindi ko alam kung paano mong titignan yon pero gusto kong malaman mo. Hindi ko ginawa yon dahil sa kontrata. Napatingin ako sa kanya at sa mga mata niya. Nakita ko ang katotohanan. Hindi yun laro. Hindi rin kasunduan. Naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. Devon, ngumiti siya. Marahang hinaplos ang pisngi ko. Let's just say, it finally felt real. Malawak akong napangiti. And I felt the same, Devon. At bago pa may mangyari ulit sa amin, ay nag-asikaso na ako at hinatid ako ni Devon sa university. Pagbaba ko, inabot niya ang kamay ko. Text me after class, sabi niya. I'll pick you up. Tumango lang ako pero hindi ko mapigilang mapangiti. Matapos ang klase, agad kong hinila si Letty papunta sa bench sa may garden area. Girl, huwag kang maingay pero nag-kiss kami ni Devon kagabi at may nangyari. Halos pabulong pero excited kong kwento. Lumaki ang mata ni Letty. What? As in? Totoo nga? Napahawak ako sa pisngi kong namumula pa rin. Oo, pero wag mong sabihin kahit kanino Hindi ko rin alam kung anong nararamdaman ko pero ang totoo, kinikilig ako. Halos tumili si Letty pero pinipigilan lang niya habang takip-takip ang bibig. Girl, ibang level na yan Baka mahulog ka na talaga sa kanya. At ang mas nakakakilig ay nahuhulog na rin siya sa'yo. Baka nga. Sabi ko sabay ngiti. Pero hindi ko alam kung matatawa ba ako o matatakot sa sinabi niya. Habang naglalakad kami palabas ng university, nagulat ako sa eksenang bumungad sa amin. Sharon! Napahinto ako. Hindi ako pwedeng magkamali. Boses yun ni Mama. At nang makita ko siya, halos hindi ko siya makilala. Magulong buhok, namumulang mga mata, at nanginginig ang katawan. Nag-enroll ka pa lang talaga? Sigaw niya sabay takbo palapit sa akin. Ang ibig sabihin may pera ka. Bigyan mo ako ng pera. Nanigas ako sa kinatatayuan ko habang napapansin kong nagsisimula ng magsitinginan ng ibang estudyante sa paligid. Ma, huwag po kayo ditong mag-eskandalo. Mahina akong sabi. Pilit kong nilapitan siya para hindi mapansin ng iba. Pero lalong tumaas ang boses niya. Ibigay mo sa akin ang lahat ng pera mo.
Hinila niya bigla ang bag at mga librong dala ko. Halos mapunit ang strap ng bag ko sa lakas ng hatak niya. Mama, tama na! Wala naman akong dalang pera eh. Nanginginig kong sabi pero tuloy pa rin siya sa paghahalukay sa loob ng bag ko. Nang wala siyang makitang pera, biglang nagbago ang mukha niya. Mula sa galit, naging desperado. At bago pa ako makagalaw, may nakita kong kumikislap sa kamay niya. Isang kutsilyo. Nanlaki ang mata ko. Mama, ano yan? Ilabas mo ang pera mo! Sigaw niya nang nanginginig ang boses at nakaduro sa akin ang kutsilyo. Kailangan ko magbayad ng utang. Kapag hindi ako nakabayad, makukulong ako. Halos malaglag ang puso ko sa kaba. Wala po akong dalang pera, Mama. At isa pa. Huminga ako ng malalim. Halos maiyak na. Magagawa niyo ba talaga akong saktan para lang sa pera? Oo! Halos pasigaw niyang sagot at tumutulo ang luha at pawis niya habang hawak pa rin ang kutsilyo. Kaya't bigyan mo na ako ng pera, Sharon. 50,000. 50,000 ang kailangan ko. Lahat ng tao sa paligid ay napahinto. May ilang naglabas ng cellphone. May tumawag na rin ng gwardya. Hindi mo talaga ako bibigyan ng pera? Bago pa dumating ang mga guard, napansin na sila ni Mama mula sa malayo. Wala ka talagang kwentang anak! Kasabay nitong mabilis na pagkilos at sinaksak ako sa tagiliran. Ang lahat ay nagulat lalo na ako. Magkahalong sakit ng pagkakasaksak at sakit sa pakiramdam sa puso ang naramdaman ko. Napahiga kaagad ako at naririnig ko pa rin ang sigaw ni Mama. Hinawakan ko ang sugat ko. Kasabay nito ang pagdalo ni Letty sa tabi ko. Bestie! May dugo ko! Umiiyak niyang sigaw. Grabe ka, Aling Shoni! Talagang sinaksak mo si Sharon? Hindi na kayo naawa sa kanya? Humahagulgol at nalilitong sigaw ni Letty. Ikaw! Huwag kang nangingialam! Kung gusto mo, bigyan mo ko ng pera! Sigaw ni Mama. Tumigil na kayo, Ma. Halos bulong ko. Sharon! Rinig kong sigaw ng pamilyar na boses. At nang lumapit ito ay kaagad akong niyakap. Devon. Malamig at galit siyang tumingin kay Mama. Ibang klase kang ina. Kinaya mo noon na ibenta ang anak mo. Pagkatapos ngayon sinaktan mo siya dahil lang sa pera? Galit niyang sigaw. Nanlaki ang mga mata ni Mama. At sino ka naman? May pera ka ba? Bigyan mo ako. Tutali mo kang may pakialam ka naman sa anak ko eh. I'm the one who won't let you hurt her again. Sigaw nito. At hindi ka makakatikim sa akin ng pera. Lalo't sinaktan mo si Sharon. Guards, hulihin niyo na yan. Mabilis na kumilos sa mga gwardya at hinuli si Mama. Kasunod nito ang pagdating ng mga pulis at gwardya. Halos wala na akong alam sa iba pang nangyari. Ang paligid ay nagiging blurred na. At iba't ibang ingay na ang naririnig ko. Mga boses, mga yabag, at ang malamig na paghawak ng isang kamay sa aking likod. Ramdam ko ang pressure sa tagiliran na unti-unting bumababa. Marahil dahil may nagtatry humawak at pigilan ng pagdurugo. Si Devon ang nakayuko sa akin. Hawak ang kamay ko at paulit-ulit na pinipiga ang kanyang mga palad sa sugat. Shh! Breathe, Sharon. Breathe. Hold on. Don't pass out. Mahina niyang sabi. Bakas ang takot at pag-aalala. Sharon, I'm taking you to the hospital. I'm not leaving you. Naramdaman kong isinakay na ako sa stretcher at ipinasok sa sasakyan na ambulansya. You'll be okay. I promise. Naluluhan ng sambit ni Devon. Sharon, hindi kita iiwan. Sa sumunod na segundo ay unti-unti nang bumibigat ang talukap ng mga mata ko. Hanggang sa tuluyan ng sumuko ang mga mata ko. Devon's point of view. Hindi ko alam kung ilang oras na akong nakaupo rito sa labas ng operating room. Para bang tumigil ang oras mula nang makita kong duguan si Sharon. Ang babaeng minsang dumating sa buhay ko nang hindi ko inaasahan. At ngayoy dahilan kung bakit hindi ako mapakali. Ang bawat tiktak ng orasan, parang hinuhuli ako. May mga nurse na nagdaraan. May mga umuupot umaalis. Pero ako,
Nakatitig lang sa pulang ilaw sa taas ng pinto. Senyalis na patuloy pa rin siyang inooperahan ng mga doktor. Doon ko na narealize kung gaano ko siyang kamahal. Naalala ko pa noong una ko siyang makita. Simpleng babae. Tahimik pero may ngiti na parang kayang magpatahimik ng buong silid. Dati, isang kontrata lang lahat. Isang kasunduan. Pero habang tumatagal napansin kong hindi na ako kumikilos ayon sa papel. Umiikot na ako sa kanya. Sa mga ngiti niya. Sa mga titig niyang puno ng lambing. Sa paraan ng pagtawa niya kahit na may problema. Hindi ko man lang napansin na nahulog na ako. Napatigil ako nang maramdaman kong may humawak sa balikat ko. Si Mama. Tahimik lang siya noong una. At alam kong matagal niya nang gustong kausapin ako. Devon? Mahina niyang sabi. Ano bang nangyari? Hindi ko alam kung papaano kong sisimulan. Huminga ako ng malalim. Saka ko sinabi ang totoo tungkol sa kontrata. Kung papaano nagsimula ang lahat kay Sharon. Ang kasunduang akala ko noon ay pansamantala lang. Pero naging dahilan para mabago ang buong buhay ko. Akala ko magagalit siya. Akala ko tatalikuran niya ako pero nang tumingin siya sa akin, nakita kong kakaibang lambing sa mga mata niya. Hindi ako galit, anak. Sabi niya, marahang pinisil ang kamay ko. Alam mo ba ngayon lang kita nakitang ganito? Na may buhay. Matagal na kitang hindi nakikitang ngumiti ng totoo. Napayuko ako. Oo nga, matagal na akong parang walang direksyon. Trabaho, negosyo, mga luho. Pero walang buhay lahat ng yon. Si Sharon lang nagbalik ng sigla sa mundo ko. Tumingin ako sa ilaw sa taas ng pintuan. Umaasang lalabas ang doktor at sasabihin sa aking ligtas na siya. Ayokong mawala siya. Hindi dahil sa kontrata. Hindi dahil sa obligasyon. Kung hindi dahil siya ng dahilan kung bakit ako natutong magmahal ng totoo. Sharon's point of view. Mabigat ang pakiramdam ko nang magmulat ako ng mga mata. Puting kisame. Malamig na hangin ng aircon at amoy ng gamot. Iyon agad ang sumalubong sa akin. Saglit akong naguluhan. Pilit inaalala kung nasan ako at kung anong nangyari. Sharon, pamilyar ang boses na yon. Paglingon ko, nakita ko si Devon. Magulong buhok, mapungay ang mga mata't halatang ilang araw nang hindi natutulog. Agad siyang lumapit at hinawakan ng kamay ko. Sa kamarahang hinalika ng noo ko. Thank goodness you're awake. Mahina niyang sabi. Napasinghap ako. Biglang bumalik sa isip ko ang lahat. Ang sigaw ni Mama. Ang sakit ng saksak. Ang dugo. Ang takot. Napakapit ako sa kumot. Nanginginig pa rin kahit alam kong ligtas na ako. Si Mama. Halos pabulong kong tanong. Nasaan na siya? Sandaling natahimik si Devon bago sumagot. Hindi siya nakulong. Marahan niyang sabi. Pero nasa psychiatric ward siya ngayon. Nasa pangangalaga ng mga doktor. Sinabi ng pulis na hindi na siya stable nung araw na yun. Napatigil ako. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Galit? Awa? O lungkot ba? Gusto kong magalit dahil sinaktan niya ako pero siya pa rin ang nanay ko. Ang babaeng minsan ay nag-aruga sa akin kahit sa maling paraan. Pero, ayos lang ba siya? Mahina akong tanong habang pinipigilan ang pag-iyak. Tumango si Devon. She's getting help. Don't worry about her. Okay? Ang importante, ikaw, ligtas ka. Tumingin ako sa kanya. Sa mga mata niyang puno ng pag-aalala. Nakita ko ang takot na matagal na niyang tinatago. Ang lalaking dati ay laging seryoso at kontrolado. Ngayon, parang bata na takot mawala ako. Devon, mahina akong sambit. Salamat ha. Kung wala ka siguro wala na ako ngayon. Umiling siya. Don't say that. Hindi ko kakayanin yun. At sa sandaling yun, kahit mahina pang katawan ko, kahit na magulo pa ang lahat, ramdam kong totoo ang bawat salitang binibitawan niya. Makalipas ang ilang linggo, tuluyan na akong nakalabas ng ospital. Hindi ko na kailangang mag-alala sa mama ko dahil patuloy pa rin siyang ginagamot. At araw-araw, binabalitaan ako ni Devon tungkol sa kalagayan niya.
Hindi niya ako hinayaang maramdaman kong mag-isa. Kahit minsan, tahimik lang siyang nakaupo sa tabi ko. Sapat na yon para maramdaman kong ligtas ako. Ngayon, nakatayo ako sa balkonahe ng bahay niya. O mas tama nang sabihing bahay namin. Sa simula hindi ko alam kung paano siya muling haharapin matapos ang lahat. Pero siya mismong nagpaalala. Hindi mo kailangang bumalik sa dati, Sharon. Ang gusto ko, magsimula tayo ulit. Pero nakasuot ng simpleng puting polo habang may hawak na tasa ng kape. Ang ganda niyang tingnan sa ilalim ng sinag ng araw. Ang tagal mong tumitig ah. Nakangiti niyang sabi. May dumi ba ako sa muka? Umiling ako saka ngumiti. Wala. Iniisip ko lang kung paano mo ako napapasaya ng ganito. Lumapit siya, dahan-dahan, hanggang maramdaman ko ang init ng hininga niya sa balat ko. Kasi nga mahal kita at mahal mo ko. Kapag mahal mo ang isang tao, happiness will easily flows. Bulong niya. Natawa ako ng mahina. Hindi ba dati, kontrata lang? Kontrata? Ngumisi siya. Matagal nang expired yun. Sa kanya ako marahang hinila papalapit. At bago pa ako makasagot, hinalikan niya ako sa labi. At ng mga oras na yun, wala na ang kontratang nagkokonekta sa amin. Dahil sa pagkakataong to, ang puso na namin ang siyang nasusunod. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa kontrata o nang may kapalit. Ito'y kusang dumarating sa tamang tao, sa tamang panahon, at nagtuturo sa atin na magpatawad, magmahal, at muling magsimula. Wakas!